Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. Mga bossing, meron tayo ditong kliyente. Toyota Avanza natin mga bossing. Ito ang medyo sumasakit ng ulo ng konti yung ating kliyente. Paano sumakit ang ulo? Mga bossing, bago na lahat. Ito na naman yung eksena mga boss Bago na naman ang mga piyesang kinabit, pero bakit hindi sila komportable at hindi sila makakuha ng ganong katinding response ng lamig? Pakita namin sa inyo mga bossing. Okay, magmula kay compressor, bago yan. Parang wala pang isang buwan. Condenser, nagpalit din sila mga bossing. Pero ang problema, ito na yung sinasabi ko, replacement mga bossing, no? Ibig sabihin, yung mga kinabit nilang mga piyesa, ay syempre, hindi yung original. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila makakapagpa-response ng ganong katinding lamig, dahil yung replacement, malayo ang quality sa original. Pangalawa, pagka ang replacement ay hindi ganong kaganda ang pagkakasalpak, or may mga kailangan kasing gawin para mas magpa-improve ng replacement na piyesa. Paano magpapa-improve? Mga bossing, yung compressor oil na nakalagay dito sa ating compressor, syempre hindi mo naman alam kung anong langis meron yon. So kung yung iba kasi hindi na tinatanggal, dinadagdagan na lang. So pagka sobra sa langis yung ating system, hindi rin lalamig. Pangalawa, kung hindi compatible yung ating langis dun sa ating refrigerant, may issue ka rin pagdating sa pagpapalamig mga bossing, no? So ito, kanina pa to, hindi rin nag-automatic, pero may reading naman. May lamig naman siya mga bossing sa umaga. Ito, anong oras naman natin? Wala pa kaming alas 8 mga boss. Meron naman siyang reading na 40. Ang high side natin 175. Pero tingnan niyo yung lamig sa loob mga boss. Pagka ganito na nasa loob kasi ay meron, no? 16.9, no? Yan yung pinakang lamig na nakukuha niya. Hindi yan uubra mga bossing sa tanghali. Malabo ka makapagpalamig sa tanghali niyang ganyang reading. Pangalawa, kahit naka 3-port na, kahit nakaganyan pa, ayaw pa rin mag-automatic. Naka number 1, kahit i-number 2 natin, hindi siya makapag-response ng ganong kalamig na buga ng ating aircon, no? Pero may reading sa labas na 40 at saka 175. Hindi makita. Ayun, nung tinas ko yung hangin, lalo na kung tinas yung hangin, naging 18.4. Eh syempre, mga bossing, kung hindi malamig, magpipersa ng hangin yan. Syempre, magna-number 3 pa yan. Kasi ang gusto mo palamigin pero hindi naman siya makakapag-response dahil nga, meron ka nararamdaman doon sa system na hindi ganun kaganda. Unang-una yung high pressure na binibigay. Bago condenser, mga bossing, kaso ang problema ng condenser, nabilang namin, nasa 30 plus lang yata yung layer ng condenser. So, doon pa lang medyo nagawa na namin to mga bossing Ibig sabihin, nagawa na namin to yung ganitong setup. Talaga nakukulangan kami. Maganda na yung pagkakatrabaho namin pero kulang pa rin para sa amin. Kaya naghahanap kami ng mga version na parang sabihin nating version ng mga latest ngayon na Avanza, no? Kaya nga kinokopya natin yung mga pang latest na Avanza, kung anong mga setup meron sila at bakit sila nagbabago rin ng setup. Kasi kung tutuusin, kung okay naman yung yung sinasabi ko nga na compressor, same lang din naman ng compressor nung luma at saka yung bago pero yung condenser nag-iba na, yung fan nag-iba na. So may mga kinonvert na sila, hindi naman kinonvert, in-upgrade na sila na mas maganda mga bossing para sa ating cooling system ng ating aircon. Ayun, number 3 ko na mga bossing. Hinigan natin yung ilaw, 20.5 ang lamig. Naka number 3 yung hangin ng speed. Sigurado ako magna number 3 ka dahil nga nakukulangan ka sa lamig. Lalo na kung naka number 1 ka mga bossing, talagang hindi mo mapapalamig. Kasi bakit yung hangin napakahina. So dapat ang talagang gamit nito, number 2 talaga. Yan ang standard na pwede mong gamitin. Magna number 3 ka lang talaga kung kailangan, no? Pero kung malamig na sa number 2, hindi mo na kailangan mag number 3. Ay mga bossing, ito challenge din na naman sa amin to dahil nga mga boss, nilabanan natin ang ating kliyente na pag hindi natin napalamig, hindi na tayo maniningil, no? So saan tayo kukuha ng ganong pagawaan, no? Ibig sabihin, ganong kalaki yung trabaho ang gagawin namin. Magpapalit kami ng condenser, magbababa kami ng buong system. Ito pa, may leak ang kanya suction hose. Gano'ng kahirap tanggalin ang hose nito, alam ng mga technician to. Pagka mga suction na nagkaroon ng problema sa Avanza,
Nakaipit yung tornilyuhan doon sa manibela, sa steering na manibela natin mga bossing. Yung pinaka cross joint na yun, no? Mahirap tanggalin ng suction yan. Kaya ginagawa na namin ng paraan yan. Pagka kinabit na namin, nagkakaroon na kami ng dugtungan mga bossing. Okay, so yun, abangan natin ha mga boss, kung ano makukuha naming lamig dito. At syempre hindi rin naman ako papayag na magtatrabaho ako ng ganong kahirap tapos hindi lalamig at hindi ako maniningil, no? So pero dito, para lang patunayan sa ating kliyente, lumalaban tayo ng ganon. Na pagka hindi nila nagustuhan yung lamig, huwag nila akong bayaran, no? Okay mga bossing, mamaya tingnan natin kung anong makukuha natin lamig dito sa ating Toyota Avanza. Mga boss, natanggalan natin yung ating compressor at condenser. Ito yung compressor natin. So bago pa naman talaga. Pero kagaya sinasabi ko, hindi siya orig, no? At yung condenser na kinabit, ito mga bossing. Okay? So nabilang na natin ito mga bossing. Kung sakali, wag na kayo magpalit ng hanggat maaari mga boss. Depende pa rin yan sa budget nyo, no? Kasi pagka po kasi nagpalit kayo ng pang-ibang sasakyan na modelo, magkaiba ang mga bracket. Kagaya niyan, no? Ito yung ikakabit na natin mga bossing. Nabilang na natin to, nasa 30 plus lang. 33 yata. Tapos ito 60 plus. No? So mas parang dinoble yung ating replacement. Yun nga lang, iba ang bracket mga bossing. So pagka iba bracket, syempre magre-rebracket kayo ng panibago. Yun lang naman ang kalaban dyan. Pangalawa, position ng mga fittings, magkaiba rin yan. Pero walang problema dyan, basta marunong yung gagawa, walang issue yung ating conversion, no? So change oil lang kami at yung ating suction hose mga bossing may leak din. Pinapalitan na natin. Yun yung sinasabi ko na medyo mahirap tanggalin doon dahil nga nakaharang yung ating sa may manibela mga bossing. Tapos nilagyan na namin dyan ng dugtungan para kung sakali na magkaroon ng trouble, mabilis lang ulit palitan yung panibagong hose na yun. Okay. Tapos yung system, syempre pina-flashing ng mga bossing. Maganda lang dito sa isang Avanza na to, hindi natanggal buong dashboard mga bossing, no? Likuran. Para check mo yung mga tumulo sa pintura Okay, so papalamigin namin to dahil yari ako pag hindi lumamig. Wala silang babayaran. Ang hirap nun Pero syempre, kabisado na natin yan, kaya hindi pa pwedeng lilalamig sa atin yan. Mga bossing, ini-install na natin yung ating condenser. Ito lang medyo kalaban, no? Yung conversion natin dahil nga iba yung ating condenser. Pero hindi na namin binago yung ating isang standard na original nating 3.8. Kasi yung side kasi ng ating fittings ay nandun sa kabilang side, no? So medyo kalaban siya rito sa kabila. Hindi siya pwedeng baliktarin dahil yung position ng ating DC can bag o receiver dryer ay nandito sa ilalim. Hindi pwedeng nasa ibabaw siya, no? Ayun na. Tapos kinakabit na yung compressor. Nalagyan na lang is? Ay. Okay. Ano pa? Na-flashing na yung system, no? Evaporator sa harap nakakabit na. Okay, very good. Ayun na lang mga boss. Condenser na lang tapos compressor. Tapos makaka-testing tayo niya mamaya. Eto na mga bossing, na-tap na natin yung ating condenser. Nailagay na rin yung ating auxiliary fan. Very good. At syempre, leak test tayo mga boss. 250 PSI. Trace natin kung may leak tayo makikita. Suction hose, okay na mga bossing, napalitan na. May dugtungan na rin yung ating suction hose dun para anytime pwede natin siyang tanggalin, palitan ng hindi na ganun kahirap, no? So very good na yan. Okay, tas leak test vacuum ang sunod mga bossing, no? Pagkatapos ng leak test natin, tapos charge tayo ng panibagong refrigerant natin. Okay mga bossing, nakapag-load na tayo ng refrigerant dito sa ating Avanza mga bossing. Tingnan nyo yung naging response ng ating low side sa high side. 25 yung ating low side, 175 yung high side mga bossing. Ayan, very good naman, gumagana pa rin yung fan. Tinaltan lang ng relay mga bossing. Naglulus yata kanina. Tapos syempre, tingnan natin lamig sa loob mga bossing. Nilabas na namin kaso medyo wala na yung araw. Ando na yung sigat ng araw natin mga bossing. Hindi na tumama dun sa ating sasakyan. Pero kahit pa paano, mainit pa rin naman mga boss. At syempre lamig mga bossing.
Oy, very good mga bossing, oh. Pwede bang ipagyabang? Pwede naman siguro. 9.8 mga boss. Oh. Number 1. Sagad thermostat dahil nag-automatic mga bossing eh. Pagka nilagay ko, inangat ko rito, kanina hanggang dito yung thermostat, hindi nag-automatic eh. Tsaka ang lamig, nasa 20 lampas. O ngayon, at least nakababa tayo ng G's mga bossing, no? O, hindi rin naman malayo doon sa ating isang ginagamit na thermometer, no? Yung analog natin mga bossing, no? Sa digital natin mga bossing, nasa 9.4 bumababa. Okay, so malamang mga bossing, kagaya sinasabi ko, talagang high pressure yung ating aircon, no? So kung halimbawa may mga pagkakataon kayo na wag nang ipalit o ipilit mga bossing yung ating replacement, wag na lang mga boss. O kaya kung kaya nyo naman mag-convert na lang ng iba na medyo mas maganda doon sa replacement, doon na lang kayo. Kasi kayo rin na magsasuffer, kagaya nito, yung kliyente natin, ilang beses na nagpagawa, pabalik-balik, tapos kung ano-ano nang napalitan, evaporator, condenser, compressor, expansion valve. So, tas hindi rin naman napapakinabangan mga bossing. So, medyo gastos lang yung gagawin nyo pag halimbawa hindi nyo nakuha ng isang magandang trabaho, no? O kaya ang advice natin mga bossing, kung kaya rin lang naman na medyo mas magandang brand ng ating mga materialis doon tayo, no? Para at least medyo hindi sayang yung ating gastos. Okay, so obserbahan lang namin. Kaya sinasabi ko, wala na yung tutok ng araw, pero dito pa lang sa ating nakuwang lamig talagang medyo malaki na ang pinagbago nito mga boss, no? Kaya palagay ko naman lalaban to sa tanghali, no? Okay, so obserbahan ko lang konti, tapos tingnan natin final natin mamaya kung makakuha pa natin ng final to mga bossing. Pero dito pa lang sa obserbasyon natin, pasok na to para sa atin, no? Ayos, very good mga bossing ngayon, no? Pagka nag-automatic, nag-GG's 9.9. Lagyan natin sa number 2. Tapos mga bossing, tuwing magtataas kayo ng hangin, huwag kayong magpupul ng thermostat. Bakit? Kasi tuwing nagtataas ng hangin mga bossing, syempre lalakas ang buga ng hangin. Pagka sinet mo siya ng mas mataas na thermostat, syempre baka hindi niya kayang abutin yung ganong kalamig, hindi mag-automatic. Maliban na lang kung talagang sobrang lamig ng ating aircon, no? Pagka ganun, ibig sabihin kaya niya mag-off kahit naka number 3, naka full. So ibig sabihin yun, talagang swabe yun mga bossing. Pero pagka hindi, tuwing na maglalakas kayo ng hangin, mag-adjust na lang kayo ng konti ng thermostat natin, no? Okay, ayun lang mga bossing, share lang namin sa inyo itong ating Avanza na to. Siguro naman makakasingil ako mga bossing. Kasi nilalabanan natin to na pag hindi natin napalamig, hindi natin siya sisingilin. Pero paano yan, mukha namang nag-improve. Pero syempre, papatunayan mo natin sa kanila, no? Okay, so observe lang kami mga bossing. Okay mga bossing, okay na itong ating Avanza. At syempre, tasting muna natin sa kanila, papa-obserbahan natin. At syempre, shoutout kay Boss Gerson. Taga saan ka, boss? Cavite. Mga bossing, shoutout kay Boss Gerson, tsaka syempre, yung misis niya doon. Hi ma'am. Ayan, papa-obserbahan muna natin sa kanila. Syempre, papa-update tayo kung very good ba yung ginawa. Pero at least mga bossing, nakasingil kami ngayon tingnan na lang natin kung ano magiging kalalabasan ng ating tinrabaho sa kanila, no? Pero palagay ko naman, good yung ating reading, good yung temperatura. Palagay ko naman very good mga bossing, no? Ayun, Boss Gerson, salamat na marami. At syempre, shoutout daw doon sa mga gumawa nito sa kanya. Last. Okay, ayun lang mga bossing, maraming salamat sa inyo. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you mga bossing, thank you.